kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw siya pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matala. Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitig sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Bakit palagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumahan. Samahan ho ninyo ako sa loob na isang oras na palatuntunan. Walang personalan, trabaho lang tayo mga kaibigan ko. Don Robert Ramiro ang inyong makakasama na maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon. At tayo ay magpapaalala din sa ating mga kababayan na nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Ang ating headlines ngayon mga kaibigan ay umpisa na ang patayan dahil sa nagkakaonsihan na sa bayaran ng pasahod sa mga bayarang vloggers. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan? Ayon sa isang tumiwalag na vloggers na bayaran na dating BBM vloggers ay nagbigay ho ng matinding pahayag matapos mapaslang sa di umano'y onsehan sa bayaran ng upa o ikangay pasahod ng mga bayarang vloggers sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang babasahin natin ngayon mga kaibigan ay yung usapan bago ho napaslang itong vlogger na si Alicia Mima. Ito hong kanilang usapan ho Itong usapan nitong napaslang na si political vlogger ni BBM na si Alicia Mima Lipata na nangyari noong July 17 dito ho sa Caloocan City na di umano'y sindikato ang posibilidad na may motibo sa likod ng krimen ayon ho sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police. Ang isa ho sa mga pinagbatayan mga kaibigan ko ay itong 250 million na ika nga ay pinag-uusapan nila na siya nga tinitingnan ngayon na daan para ika nga ay suy-suyin o kaya tutuntunin ang mga may kinalaman tungkol ho dito sa krimen. Yung 2 milyon lang na binigay, yung sa iyo ay na kay boss. Sino ho yung bang boss? Ayon ho dito sa isang vlogger, ito daw ho ay tumutukoy di umano kay First Lady Lisa Araneta, ang tinatawag ho nilang si boss. At wala pa sa akin. Ang sabi talaga, kausap ko lang ngayon si boss
Sino nagsasalita dito ho, yung nakipag-usap kay boss, ito daw hong si Alicia Mimalipata. Oh, sa inyo daw inabot. Oh, ang sabi ho nung isang kausap na vlogger din, kay Mimalipata raw, yung inabot yung pera na 2 milyon. Oh, at ang sabi po nung kausap niya, kinukupal ninyo ako eh. Kung magparty-party ka sa 2 milyon, dilima na ang maghahati-hati doon. Pang-apat lang daw ang na tao, yung 250,000 ang ibinigay. O talaga ba? 2.5 million lang binigay? Huwag nyo akong lukuhin. Bahala ka nga. Maliit lang ang kalookan. Ako pa ang kukupalin ninyo. Yan ho eh. O dito na ho nagkakalaglaga na ho. Ito ho sapagkat base ho dito sa isang vlogger ho na mamaya ho ay ibibigay ho namin sa inyo ang impormasyon, yung kanyang litanya, yung kanyang istorya. Sapagkat ito ay lumusong, ito ay BBM vlogger din. Ito daw ho malalaman ho natin sapagkat batay din ho dito sa vlogger na ito, ito raw hong pinasok na raw ho nitong si yung namayapang si Lipata, yung kampo ng mga sindikato. Kaya ho nagbabala itong vlogger na ito. Ay nako, mahirap na kapag marami na kayong malalaman dyan ay talagang kayo ay titigihin. Para din yung mga asset din ho yan sa sa mga drug syndicate kapag marami ka nang alam lilikidahin ka na Huwag kang mag-ahente, huwag kang magpabugaw-bugaw Ang tawag ho kasi diyan sa yung ahente po ay salitang Espanyol, ahente. Sa salitang Tagalog, yan ho ay bugaw. Okay, kadami-dami hong bugaw. Yung mga bugaw na ito, mga kaibigan ko. Pansinin ho natin, kung tayo ho ay namamansin sa takbo ho ng mga impormasyon na dumadaloy sa mga screen ng telebisyon, sa social media, sa mga radyo. Kapag kayo ho ay news oriented din naman, mapapansin ho ninyo isa pa ho. Ito ho dito lang ho sa mainstream media, mga kaibigan. Alam na ho ninyo yung mga nag-PPR ho diyan. Kapag malaki ang PR mo, siyempre may mas madalas kang babanggitin. Ito ho yung mga palatandaan. Na ito ho ay ay nakinabang. Halimbawa, bigyan ho natin ng halimbawa, itong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kapag itong mga lumalabas na balita kay President Bongbong Marcos Jr. ay tanglang tuloy-tuloy. Simultaneous ho yung pagpapalabas ng mga balita, ibig sabihin ho niyan ay malaki ho yung PR ho dyan. Itong si Sara naman, kapag dito si Sara ay laging binabanatan, ibig sabihin walang PR ho dyan. Hindi ho yan nagbibigay. Kaya ho yan ay binabanatan. Ako ho dito, hindi ho ako bumabanat na ako balansyado ako Hindi ho ako bayaran ho dito. Wala akong kilala ho dyan sa mga PR manager ng mga dalawang mga politiko yan. Maging yung kanilang mga PRO, Yun ho ay malalaman lang ho natin kapag gaano man kadalas ang minsan na kayo ay lagay yung issue tungkol sa inyo ay ibinibigyan ng mas magandang prioridad. Ibig sabihin maganda yung PR. At kapag wala kang PR dyan, babanatan ka ng babanatan. Yan ho ang kalakaran ho dito. Sa mga vlogger ganun din ho. May bayaran talaga ho. Na-expose na nga ho dun sa Makati Dyan sa Makati, yung kanilang headquarters ho dyan.
At inyo na rin nababasa sa mga social media yung mga usap-usapan ni boss. O meron pa kasi mga boss bukod kay Supreme Boss, meron pa mga boss. O katulad yan si Undersecretary Claire Castro, may kausap siyang vlogger, yung grupo ng vlogger, yung pinakang team leader nila, kausap niya. Oh, na madalas daw yung mukhang unggoy, madalas daw humingi daw ng ng pera, pambayad, ika nga, nag-aabuno daw yung ate. Oh. Hindi ho ba? Pagkatapos na-record ho pala yung usapan. Oh, paano ngayon yan? Pabulaanan pa po ba natin yan? At mismo, ang presidente mismo ang nagsabi. Hindi ho natin pwedeng ipasinungalingan sapagkat presidente nang may sabi sapagkat nung pag-upo ho niya, hindi daw ho siya pinapansin itong mainstream media. Kaya ang ginawa ho niya ay nagtatag siya ng troll farm. Bayaran ng mga vloggers. Hindi ba? Ngayon, itong mga vloggers na ito, sapagkat itong mga vloggers, hindi lamang ho ito dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa na matatandaan ho ito. Ninyo, yung isang vlogger ho doon sa Canada, kung paano hong murahin yung INC ho. Ano ho ba, nag-react ho bang INC? Hindi ho. Bayaan mo siya magangal-ngal dyan. Total, binayaran ho yan bayad ho yan para isirain yung Iglesia ni Cristo O kahit sino man, si Vice President Sara Duterte, o siraan si Senador Bongo, siraan si Senador Marcoleta, siraan itong si Senador Robin Padilla, at pabanguhin naman itong Senador Ping Lacson, Tito Soto, yung mga grupo-grupo diyan. Meron din ho yung may mga mga keyboard warrior ho yan. May mga ang alam ko lang diyan na walang yung troll farm o kaya ay bayaran ng mga vloggers. Itong si Marcoleta, sapagkat itong si Senador Marcoleta, kahit hindi ho magbayad yan ng mga vloggers, marami hong sumusuporta ho diyan. Unang-una na mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, suportado ho yan. Ilan ho yung sumusuporta doon kay kapatid, yung sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kung ang pagkakaintindi ninyo ay 2 milyon lang ho yan, may 2 milyon ho sa sumusuporta ho diyan. At yung iba pang mga matitinong mga senador, mga congressman, sinusuportahan din ho nila yan. Hindi na ho nila kailangan magbayad ng mga vloggers, hindi ho kagaya nitong mga vloggers na bayaran sa panahon pa ni dating Vice President Leni Robredo, kay Noynoy Aquino at ngayon kay BBM. Itong si BBM yan, ang kanilang tandem nung una ni Vice President Sara ay sila yung unity team. Ngayon ho bigla ho nabuwag, nasira yung unity team. Ang tandem ni Vice President Sara at Bongbong Marcos. Ang naging unit team ngayon ni President Marcos ay yung mga dilawan. mga NPA. Yung mga vloggers nitong si Pangulong Marcos, ay talagang mga napakatutulis ng dila nito. Iba ang tabas ng bibig ng mga ito Yung mga panira. Pero pamaya sasabihin ho natin, malalaman ho natin kung anong naging epekto ho, sapagkat meron tumitiwalag ho ilan na ho yung tumiwalag bukod doon sa kausap mismo ni Auntie Claire, ngayon ho, ako ho ay magre-resign. Tandaan ho niyo, ma'am, yung usapan natin, ito ho ay naka-record ho ito. Ay, shit. Pagkatapos todo deny pa kayo. Nung interview, wala ho kaming ganun. Napakaubod ng sinungaling. Kaya nga sabi nung isang vlogger napakahirap niya ipagtanggol. Ang kamalian at gawing totoo.
Ibig sabihin ito yung mga tagapagtanggol ng ano, kumbaga kaya naman na dito sa kanilang mga amo yung kanilang ano bendalo. Oh, sige nga. Hindi ko hindi ko kayo pinupulaan ha. Trabaho ninyo yan eh. Yan ang pinasok ho ninyo eh. Anong magagawa ko eh? Gusto ho ninyo yan. Bakit? Anong pakialam ko? O kahit kayo mag-vlogger ho kayo, kahit kayo bayaran, anong pakialam ko dyan? Hanap buhay ninyo yan eh. Kami taga-panood lang sapagkat kami ho dito. Kaya ho kami nakapagsasalita mga kaibigan ko at mga kababayan. Kasi daluyan ho kami ng impormasyon eh. Dadaan ho sa amin yung inyong mga pinaggagawa. Isasahimpapawid ho namin yan. Maging ito ay dadaanin namin sa social media, maging sa TV online at saka sa TV o maging sa social media, dadaan at madadaanan ho namin yan. Sapagkat kami ho ay lisensyadong mga mamamahayag. Bagaman yung mga vloggers, opportunity lang ho yan, pribilehiyo lang ho yan. Dahil nga ho, meron ho tayong sinusunod na umiiral na batas yung freedom of expression. Di ba? Ngayon, eto na. Paano nga pala si boss? Kapag kasi, ang pagkakabanggit nga ho dito ng itong yung namayapang vlogger, ang pagkakabanggit, di umano, isa daw ho pala itong nagpapasweldo. Doon sa mga vlogger. Ika nga baka nagkakaunsihan ho din eh. Kaya ho yung banta na maliit lang ho yung kalookan, wag nyo nga akong wag daw nyo siyang kukupalin. Ibig sabihin, wag nyo siyang tatarantaduhin. Ibig sabihin, dudugain ninyo siya doon sa bayad nung kanyang pagbablog. Na pabor sa administrasyon. Eto ho. Binibigyan lang natin doon ng sustansya itong mga sinasabi ho ninyo eh. Teka nga, baka hindi ako makapagpigil. Sige na nga. Uumpisahan nga natin itong sinasabi ng isang vlogger ho. Na talagang visit na visit. At nagpaalala din ho. Meron ho siyang payo sa mga kanyang kapwa vlogger din. Ang payo niya talaga na mga magiging till death do us part yata. Sige nga. Sige nga, sir, wag na kitang pangalanan. Na nga ang mga hinala ko noon. Nasampula na si Mima Alicia. Kayo mga vlogger ni BBM, hindi kayo mga vlogger ni BBM dati. Mga vlogger kayo ni Line. Kayo ang kabardagulan ko noon. Ako ang tunay na vlogger ni BBM noon noong 2019 hanggang 2022. Itong mga vlogger ni BBM ngayon, sumipsip lang kayo kay BBM ngayon para ganon. Pera. Aminin niyo man o sa hindi, dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Pero pera. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan. Magkapera. 2022, umupo si BBM pagka-presidente. May video ako ipakita sa inyo mamaya. Patunayan kung gaano ako kadayard ni BBM noon. Kaya mga vlogger dyan na walang alam, nako, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Si Mima Alicia, ang dami na kasi nalalaman ni Mima Alicia. Pinasok niya si Trillanes, pinasok niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga grupo na mga dilawan. In short, marami na talagang alam si Mima Alicia. Kung totoo yung convo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinaka-boss nila para sa hati-hatian nila sa suhol. Ang pinagkaiba lang natin mga bangag vloggers, mas mautak ako. Dahil kayo kapag pumasok kayo dyan,
hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kaya noong 2022, bumaliktad na ako. Dahil ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi abroad, sindikato ng druga, sindikato ng online games. O, tingnan nyo ngayon, sindikato ng smuggling. Kaya kayo mga vloggers ni Bangag, mag-ingat kayo. Kaya ako pumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan. Pera. Ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Ayaw kong magmukhang bangag sa publiko. Yun ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes lang ng yes. Kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Di ba? Sus, may rosip ninyo mga bangag vloggers. May isusunod sa inyo. Mark my word. Lalo na dyan sa may mga alam na, may maraming alam na. Nako, si Lisa ang mga ano sa inyo dyan. Titira. Nako, mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Kaya nga si BBM naging dilawan eh. Dahil kay Lisa, biruin mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon. Dahil kay Lisa, naging dilawan si BBM. Sa kabila na pagbabati ko sa kanya noon, ang kanyang ama. Yan po ang patunay kung gaano kabangag si BBM. So kayo nga vloggers dyan, manood kayo, ito ako noon, kung gaano ko kamahal si BBM noon, kung gaano ko na-obsess ni BBM noon, BBM ng BBM ang bunganga ko, manood kayo. Mga kaungas, live tayo ngayon sa inaugurasyon ni BBM. Yes, tama! Yes! Ang talino talaga ng presidente natin, ang talino. Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Nasampula na si Mima Alicia. Kayo mga vlogger ni BBM, hindi kayo mga vlogger ni BBM dati. ano. Oh, nagkakabuking na tayo ha. Ano? Sige. Itong vlogger na ito may pagmamahal din sa kanyang kapwa vlogger ha. Mga kritiko. Ito ay vlogger ni BBM ito eh. Ano sabi niya, kumalas sapagkat napakahirap pa niya ipagtanggol eh. Napakahirap. Ang galing niya ng presidente nung sa rally. Pambihira ang buhay ito. Pagkatapos talaga daw, ang hirap talaga na ipagtanggol yung kamalian at gawing totoo. Kaya ho kumalas. Ngayon, iyon ho mga naninindigan ho, wala na, ika nga talagang burado ang kanilang pag-iisip na talagang itong si BBM talagang napakabuting tao, nakamahusay na presidente. Kaya ho, utang ng utang ho. Kayon ho, 18 trilyon mahigit ng utang ng Pilipinas. Ang dami ng walang trabaho. Kaya ang galing-galing ho ng ating presidente. Yung mga BBM vloggers, ang dami-dami ho niyo. Diyan ho kayo sa Makati. Tirahin nyo na si Don Robert Ramiro. Hindi ako vloggers ni BBM. Hindi rin ako vloggers ni Vice President Sara Duterte at kanino mang politiko. Vlogger ho ako. Noong mas makapangyarihan sa lahat. Alam niyo na yun. Doon lang ho tayo, trabaho lang ho tayo, wala ho tayo personal dito naturingan na kami ho dito daluyan ng mga impormasyon, kaya ho kami nandito Sinasabi ho namin yung inyong sinasabi, inuulit lang ho namin para ho makarating sa mga tahanan ng ating mga kababayan saan man sulok dito sa bansa natin, maging sa ibayong dagat. Sa pamamagitan ho ng pagsasahimpapawid ng Bigwas News Philippines. Bibigwasan ho namin kayo. Hindi ho magmamaliw ang aming lunggati na kayo ay aming bibigwasan na siyang magsisilbing batingaw. Napakalaking na Tagalog, parang umaalimbukay sa ere. Yung iba parang makapagsalita lang. Kahit na walang laman. Ito. Sige nga.
Ah, ito ngayon, ano magsasalita ho kayo? Wala pa nasa 25 minutes pa lang ho tayo. Isang oras ho natin bubunuin ho ito eh. Ha? Eto kukuha pa tayo. Titingnan ho natin dito. Sapagkat napakarami ho nitong ating pinagbabasihan ho. Pinagbabatayan ha? Na ha? Ito pa hong vloggers ho ditong si ano? Itong vloggers naman ng kabila. Itong si Sasrugando, ha? Vlogger din ho ito eh. Ito ho taga ano ho ito, taga Bulgar naman ito sa mga kaalyado ni BBM. Sige, magsagupa nga tayo. Sige nga. At ano ho sabi ho nitong isa? Vlogger din ho ito. Binuko ho eh. Dito sa kabila nagpapatayan na. Ito hong maaring magpapatayan na ito hong mga vlogger ni BBM. Ito namang mga vlogger naman ng Duterte, yung tinatawag nilang DDS, binubuko naman ho, sinasabi ho, yung kanilang nalalaman kung bakit ho meron hong mga ganito katulad ho nito. Nabuking. Nabuking. Ang alin? Ang milyones ho. Na ano ho? Pag-aari ng isang opisyal, mataas na opisyal ng gobyerno. Lalo na itong direktor. Maraming direktor. Dito na lang tayo sa NBI. Nabuking ang milyones na mansyon di Matibag Couples, California home reaches 71.6 million in value. Kumbaga ilan dolyar ho ba yan? 1 pagkabasihan natin sa dolyar, mga kaibigan ko, yan daw ay pumapatak na mahigit 1 milyong dolyares. Kita mo na? Babasahin nga natin. Questions have been raised regarding California property reportedly owned by National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag and his wife Ann Matibag, Congresswoman ho yan. Ito ho, sa pamamagitan ho ng walang humpay na mga pag-post ng sa social media, ay sinabi ho nitong si Rogando Sasot, vlogger ho ito eh. Yun hong records ng pag-aari nitong si NBI director. Ito daw ho ay hayag na ho sa publiko. Ito hong property records concerning a 4-bedroom home located at 26023 sa Baldwin Place and Stevenson Ranch sa California. Na ito raw ho ay tumataginting na approximately $1.16 million. Yan ho, vlogger din ho ito. Maghahanap pa nga ho dito. Ito sila binablog din ho niya para ho sa kaalaman ho natin. Wag na nating bukilkilin nga ho yung mga yung mga iba pang mga detail. Dito lang ho sa Quezon City. Dito sa aming distrito 1 ng Quezon City. Ito hong aktor na congressman dito sa 1st District ng Quezon City, itong si Congressman Arjo Atayde. Meron daw hong nakulimbat ito na 2.2 billion peso base doon sa report ng PCIJ. Ito ho ay mula ho 2023 hanggang 2025. Binira 2.2 billion. Ito ho mga vlogger. Galing din ho to sa mga vloggers eh. Mga vloggers din ho nag-i-expose ho nito eh. Hindi ho ang nag-i-expose ho dito yung mainstream media eh.
Nakakaano, hindi ho ba? Nangangati yung aking ilong eh. May kakambal pa naman tong ilong ko. Si Attorney Harold Respicio. Attorney, sorry ha. Ano lang ha. Eh, mas mabuti na lang magkailong tayo. Ayun. Ay, ito, vlogger ho ito eh. Ito ho nakikita ko sa larawan itong mga vloggers ho nitong ano eh. Yung kasama nung napas lang eh. Andito si Anticlear na pambihira. Ang dami ho nila eh. Nandyan ho siya sa Makati. Na-expose. Andyan ho si First Lady Lisa Araneta. Andyan ho. Diyan sa Lamay nandyan ho sina Erwin Tulfo. Di ba? Ang dami ho nila eh. Andyan ho si Hontiveros. Etong ano ba ito? Sino ba itong isang mama na ito? Na ano ba sinasabi nito? Tingnan nga natin. Sige nga. Vlogger din ito niyan eh. Vlogger kasi ito ni PRRD. Kaya gusto kong ano ba sinasabi nito? Si ano pala ito eh, si attorney ito di sige nga. Grabe raw yan. Kawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Minsan hindi ko po napakinggan yan sa kanyang mga vlogs. Ang masasabi ko lang bilang matagal ng naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger dapat sa akin. Pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Kasi una, yan po ang dahilan kung bakit umaabot ako ng 400 million views a month. Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, ng mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. Kaya sa akin, okay lang po yan. Dalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasasabihan. Hindi ka nga po ng isang American justice, tunay na batayan sa katotohanan, o yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng pagkakas. So aking panawagan, kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan, lahat ng mga pinapatay na mga mahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists and vloggers, at least sa mata ng UNESCO. No? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan, at meron kang kita, at may mga kita naman yan sa mga monetization, ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga strictong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon. No? So, kapag pinatay mo isang mamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. At sa demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Pabor o antay sa'yo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga matitinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, no, lalong nag-increase yung aking reach. Pangalawa, alam naman na tao. Okay, maraming salamat Attorney Roque. Mabuti ka pa kapag ka binabanatan ka, dumadami yung mga sumusuporta sa iyo. Sa akin nga ang sumusuporta sa akin 53 lang yung iba mga Simpson lang Hindi nga ang bigat nga ng daliri pumindot ng like mabuti ka milyones na tumatangkilig sa iyong vlog attorney. Okay, congratulations. Para naman kay Don Robert Ramiro, pagtiyagaan mo na yung mahigit na 50. Ibig sabihin, hindi ho nila kinakagat. Ito yung ating vlog, itong ating YouTube, no?
Hindi ho nila kinakagat yung mga impormasyon natin sapagkat baka sakay inaasar mo kasi naman kasi hindi ho pagpapataw ang layunin ho natin dito, hindi ho natin kayo pwede naming gagalitin. Hindi ho kami dito nag-uudyok ng pagkabahagi o galit. Kami ho pasimuno ka para kayo mag-away. Hindi ho eh. Ang gusto lang ho namin, maging masaya ho tayo. Hindi ho ba? Bagaman medyo yung saltik ng ating pananalita medyo medyo matalas-talas talagang bahagi na ho yan dito sa broadcast industry. Ako ho sumasang-ayon ho dito sa sinasabi ho ni Atty. Roque. Kapag kayo pinapatikos, huwag ko kayong magagalit. Na-high blood ho kayo eh. High blood eh. Kung kapag binabatikos kayo kikilos ka agad, magbubuo kayo ng task force. Task force ito gusto nitong sinisiraan si ganito, kasuhan ho natin to, hanap ka ng maebidensya. Yan ho yung kalakaran ho ngayon eh. Pero ito taliwas ho yung sinasabi nitong si Atty. Harry Roque, palakpakan natin. Hindi ho ba? Ngayon, kayo kapag kayo ang nababatikos, magpapaimbestiga kayo at kakasuhan ho ninyo kaagad yung inyong mga kritiko. Dapat ganito din siguro. Ito ang dapat siguro sa inyo. Ay, lako. Sino ho? Bato-bato sa langit. Pag tinamaan, ay galit. Mga kapwa ko broadcaster din, ho? Huwag din ho kayo magagalit. Hindi naman ho tayo lahat perfecto. Meron din nababayaran, ho? Huwag ho niya sabihin sinungaling si Don Robert Ramiro. Sapagkat may nagtangka na rin ho sa akin eh. May nagtangka na rin eh. Dito sa dito sa pagbabayad ng mga trolls. Teka nga muna. May mag-i-scan nga ho tayo dito. Para nagiging hindi ho tayo boring ho dito sa ating ginagawang ginagawa ho nating pagbubunyag ho nitong mga bayaran ho ng mga media men at saka itong mga vloggers ho. Na ngayon ho talaga ng mga namamayagpag ho sa social media. Nagiging trending na ho eh. Ito, tingnan nga ho natin yung mga bayarang mga yung mga bayaran. Sige, bibigyan natin ng puwang yung sinasabi mo rito. Nagbablog ako, bakit? Sabi niya, ano ka ba? Solid Marcos ka ba? O Duterte? Sabi ko, syempre, Duterte ako. Mula pa noon hanggang ngayon, solid Duterte ako. Tinanong ko siya, ba't ikaw, Marcos ka ba? Sabi niya, Duterte naman talaga ako dati, kaso lang, nagbablog ako dito kay Marcos. Sabi ko, Duterte ka, tapos nagmamarcos ka? Ano yun? Sabi niya, hindi, kasi may nag-invite sa akin. Sabi niya, may nag-invite sa akin na kikita ka. Ha? Kikita saan? Sabi niya, papasok ka sa GBC, tapos may grupo kayo. Yung admin ang magbabayad sa'yo. Bayad ng ano? Yung magpupus ng magaganda about sa Marcos, tapos sisiraan si Duterte, and then si Inday Sara. And then pag maraming views and share, yung admin daw ang titingin at may suhol sila. Sabi ko, ha? So ibig sabihin, totoo talaga na binabayaran yung ibang vlogger, binabayaran talaga. Yung ibang mga loyalista at vlogger, binabayaran talaga ng mga BBM, ng mga team BBM, totoo pala yun. Sabi niyo, ewan ko, basta pinasok ko lang to. Sabi ko, hay nako, alam mo girl, mula pa noon hanggang ngayon, solid Duterte ako, sabi ko sa kanya, solid Duterte, nagdebate kami dalawa. Sabi ko, Duterte ka, mahal mo si Tatay Digong, pero bakit nagbablog ka para sa Marcos? Naging loyalista ka. Sabi ko sa kanya, hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo. Aba, nagdebate kami. Sabi niya, siyempre, sabi niya, kumikita ako dito. Girl, may sahod ka dito sa ibang bansa. Tapos nagpapabayad ka dyan para lang siraan mo dyan si Inday Sara at si Tatay Digong sa social media, pero
inside your heart, mahal mo si Tatay Digong. So, plastic yan. So, nagdebate kaming dalawa. Ang ingay namin nun sa school, nagdebate kami. Kasi alam nyo naman talaga, Sulit Duterte ako, nagdebate kami. Tapos sabi ng ibang lahi ng madam, ang ingay niya. Ang ingay namin. Nagsundo kami ng alaga. So, doon ko talaga napatunayan. Alam ko magagalit na naman yung mga Team BBM dito, mga loyalista, magagalit na naman. Totoo talaga. Ha? Totoo talaga. Yung iba talagang vlogger nagtatanggap ng pera para lang manira sa mga Duterte. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Talaga ako ay nagpapatunay. Hindi lang talaga, di ba? Kahit sa mga balita minsan, makikita nyo, pag naglalabas sila ng news yung iba, yung magagandang balita about kay Marcos o sa mga team ni Marcos, nilalabas nila. Pero yung magagandang balita about kay Tatay Digong, hindi nila nilalabas. Yung mga paninira, yun yung nilalabas nila. May mga reporter na talagang sulit na patas lang. May mga reporter din na talagang bias. Ganon din sa mga vlogger. Kahit na sa puso nila ay si Tatay Digong o si Inday Sara, dahil sa pira, nasisilaw sila. Ganyan din sa ating gobyerno, yung mga nakaupo dyan. Dahil sa pira, naging buaya sila, nasilaw sila. Hoy, gising, magising kayo sa katotohanan. Diba? Kahit alam nyo na sobrang hirap na ang taong bayan, alam ko sa puso nyo may awa pa rin kayo eh. Pero dahil sa pira nasisilaw kayo. Ganon din sa mga vlogger, no? Doon ko napatunayan. Nagtatanggap ng pera para lang siraan si VP Sara Duterte. Ako, Sulit Duterte. Kahit ano pa ang gagawin nyo, kahit alam nyo dito sa messenger ko, over 500 request. Puro mga mura yan, puro hindi magagandang salita. Doon ko napatunayan ng mga loyalista talaga. Bangag talaga, makitid ang utak. Hindi nyo kaya sa comment. Doon kayo tumitira sa box ko. Hoy, kahit mag-request kayo dyan, wala akong pakialam. Matay kayo kakachat yan, wala akong pakialam. Doon kayo tumira sa comment. Doon kayo sasagutin. Wala akong pakialam kahit anong pagsasabihin nyo dyan sa message sa akin. Diba? Basta ako, Sulit Duterte. Mamamatay ako na Sulit Duterte. Magkaiba tayo ng pananaw, pero yung puso ko, Sulit Duterte. Sulit ako kay Tatay Digong at kay VP Sara Duterte. May isi-share ako sa inyo. Nangyari ito kahapon doon sa school. Dito ako sa ibang bansa. Ngayon, nagmamaritisan sila. So ako siyempre focus ako doon sa cellphone ko. Tapos, may nagtanong sa akin na isang Pilipina. Sabi niya sa akin, nagbablog ka ba? Sabi ko, oo, nagbablog ako. Bakit? Sabi niya, ano ka ba? Sulit Marcos ka ba? O Duterte? Sabi ko, siyempre. Thank you. ang haba ng kinuhang oras mo sa program ko, ha. Eto ho yung mga talagang nagbablog sa kabila ho nung yung pinakapunto ho dito mga kababayan ko, labag man sa kanilang kalooban, basta't pera pag-uusapan ay wala nang kalooban yan. Ang kinakailangan ay kung paano sila kumita, hindi ba? Yung mailalagay ho nila sa kanilang kalooban. Ang sabi nitong aling ito ho, nasa ibang bansa ho ito parang ang sinasabi dito nani, taga-sundo nung anak sa school. Ng kanyang amo. I-vlogger, nagbablog din to. Ika nga talagang pinuputakti nga din daw. Sino yung kanyang wall, yung kanyang inbox, pinuputakti. Sino naman ho yung mga yun? Siyempre mga keyboard warrior ho yun. Wala naman hong iba sapagkat iba ho, may kategorya ho kasi yung mga bayaran ng mga vloggers. May mga keyboard warriors, meron ho dyan taga-like, taga-share yun. Basta't may kanya-kanya ho yung mga kategorya. Depende ho yan sa bayad. Labag man sa kalooban mo, ay sige, basta't kumita ka, sige. Basta't siraan, kaya lang meron na hong hindi nila talaga kaya.
Hindi kaya ng kanilang konsensya na manira nang hindi wala namang katotohanan. Iyan ho ang larangan ho ng yun ho ang picture ng bansang Pilipinas ngayon sa Marcos Jr. administration. Ano ho? O yung kanyang damdamin, yung kasing kadamdamin din niya ng karamihan, halos ng mga Pilipino ho, hindi lamang ho dito sa bansang ito, kundi sa ibang sa abroad. Yung mga Pilipino, kaya ho kapag ho dumadalaw ho diyan pumupunta sa ibang bansa, yung mga delegado ng presidente binubu. Oh, di hindi ho ba kayo nahihiya dyan na kayo binubu? Sinisigawan kayo? Ng mga kapwa ninyo Pilipino, kayong mga opisyal, ay ika nga inaaglahi na rin ho kayo sapagkat sa kapalpakan kasi ng inyong mga amo. Umpisa ho natin sa ehekutibo. Ang kagandahan lang ho dito sa mga ginagawa ng ating administration, talaga namang ang programa ho niya, yung legacy ho niya, na gusto niyang itanim dito sa puso at isipan ng mga Pilipino ay yung ayuda. Meron bang naipatayong ito? Airport? Meron bang naipatayong ika nga ay relocation? Meron naman ho dyan sa Pampanga yata. Yun lang ho ba? Yun lang ho yun. Wala na hong iba sa loob ng 6 na taon. O meron ho ba kayong naiayos na yun ho ngayong issue ho ngayon yung flood control? Napabuti. Yun ho ang pinakapangunahin ngayon. Yun ho talagang inaalma ng tao. Dapat ang una mong nire-resolve. Bakit ka pamigay ng pamigay yung pera? Utang ka ng utang, benta ng benta. Yun ho ang masama. Yun ho, kaya ho kayo napupulaan mga kaibigan pagkatapos para ho pabanguhin yung inyong reputasyon, yung mga pangalan, yung grupo ninyo, yung mga grupo ng mga bendalo. Talaga namang yung mga vloggers na yan, hindi lamang ho sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Sila ho may sabi nun, hindi ako. Dapat sila usigid ninyo. Ba't sinasabi ko lang, piniplay ko lang yung kanilang mga boses. Binibigyan lang ho natin ng daan ho dito sa palapuntuntunan ng Bigwas News Philippines. Dadami kaya yung mga manonood dito sa ating programa. Kung talagang kayo gusto ho ninyo makapulot ng mga magagandang impormasyon at hindi ho naman kayo namumulot doon sa mga sa grupo ng mga SMMP. Sa bagay, yung mga SSMP talaga naman na kahit na yan samahan ng mga Marites Marisol ng Pilipinas, meron din naman kabuluhan yan. Pero higit sa lahat, yung otorisado. Kapag ikaw authorize, dyan siya sa media. Dyan ho, dito ho sa mga broadcast na ganito, maging sa online TV, sapagkat dito ho kapag ka nagsalita ka ho dito at ng kapalpakan mo, hindi na ho mabubura sa area yan. Hindi ho kagaya dyan sa Facebook na pwede mong i-delete. Kapag ka nag-broadcast ka dito sa ere, pagka na-ere no yung isang salita dyan at ikay pumalpak, hindi mo na mai-edit yan. Tatatak na yan sa puso at isipan ng iyong mga tagapakinig. Congratulations kay Jukan Mayor Marvin Greg Ramos. Galing ni Mayor. Hindi ho siya hindi siya war freak kumbaga. Hindi kagaya ng iba rito na diyan ho mababasa ho natin sa yung iba talagang kung magkapagmura, kung talagang makapagbigay talagang isagad sa buto hindi nila alam yung kanilang nilalamon yung bayad sa kanila, pinakakain nila sa kanilang pamilya sa galing sa kanilang masamang gawain. Dahil sa suhol. Ito ho ang tinatawag ho ni Senador Robin Padilla ng mga demonyo. Kayo to wala na ho tayong magagawa. Kaya ho,
Kaya naman ho natin sila hindi ho natin sila pwedeng aaglahiin sapagkat ang gobyerno ho mismo ang nagbibigay sa kanila ng trabaho. Kanya lang yung trabaho na ibinibigay sa kanila, kahit nalabag sa kanilang kalooban, tatanggapin nila para lang ho maitawid yung kanilang pamilya. Tama ho ba? Mali ho ba ako? Wala nga maibibigay sa yung trabaho ang gobyerno. Ang inaalok rin mag-vlog ka para nga siraan mo yung kalaban ng gobyerno. Ano ang gusto mo? Mamatay ka sa gutom o magbablog ka laban sa mga ilaban sa mga kalaban ng gobyerno? Siyempre, magbablog ka na, hindi ba? Hindi pa na ako. Huwag nyo akong aalokin mga kaibigan ko, mga kababayan, mga vloggers. Ako ho, may sarili ho akong plataforma sa buhay ko. Hindi ako yumayaman eh. Hindi rin ako masyadong mahirap. Minsan nakakatawid lang ho ako. Naitatawid ko lamang yung aking nakakasapat lang yung aking kinikita. Yung aking yung financial ko nakakasapat lang para makatawid ho kami sa pang-araw-araw ho naming pangangailangan lalo't lalo na kapag yung pangangailangan namin sa sambahayan. Ang tanging hinihiling ko lamang huwag lamang ho may magkasakit sa amin. At wala hong madidisgrasya sapagkat wala hong kaming pinansyal. Wala hong kaming ipon para ho diyan. Sa mga malalaking gamutan o kaya ay malaking mga kapinsalaan. Ang amin lang hong nababudget pang araw-araw namin. Makatawid ho kami. Kung meron man hong nagsusuhol ho sa atin, kagaya hong ating mga tinatanggihan pasensya kayo sapagkat di ko kayang palamunin ng aking galing sa masama yung aking mga anak. At saka ayaw ko rin naman na ako mumurahin ng mga anak ko yung tatay ko isang kurap din to yung mga mayayaman na kurap pinagbubunyi pa ng kanilang mga anak siguro naging pamilya mabuti pa si ganito ang yaman-yaman na. Ang tanong, saan galing yung yaman mo? Galing sa pagnanakaw? Ang sabi hindi na uso ngayon yung maging faithful ka. Hindi na uso ngayon ang magiging tapat ka. Ang uso ho ngayon kailangan magnakaw ka na magnakaw hanggat kaya mo pa. Kung meron kang mananakaw, sige nakawin mo na. Ayun ho ang ngayon, trending ho ngayon saan ho natin ano ho ang pinakang halimbawa dito sa gobyerno tayo tumingin? Yun ho bang mga magnanakaw nakulong? Sige nga. Ayun ho bang mga malalaking tao, mga makapangyarihan, magmula ho dyan sa ikot, pababa hanggang sa barangay. Meron ho ba kayong mga magnanakaw ho dyan na nakulong? Ang mga nakukulong ho dyan, yung nag-uuling. Yung mga nag-uuling. Para ho, meron magamit sila. Kanilang panggatong o kaya naman meron silang maibenta para ho maibili ng bigas. Yan ho ang nakukulong ho yung mga taga-DNR, mga pulis, na ika nga ay ang augmentation force ng DNR, diyan sa lugar ho namin, meron pa ho diyan sa ika nga diyan ho sa Leyte, kumakailan lamang hinuli. Nasa halip na, sige patatawarin ka namin ngayon, ilan ba ho yung pinutol mo na kaho dyan? Siguro mga 50, sige magtanim ka ng 50 para ika nga ay yung mapinutol mo may kapalit. Dapat sana ganun. Alam mo naman yung kalagayan, batas wala yung damdamin yan. Ang taong nagpapatupad ng batas ang mayroon. Dapat ganun kayo. Hindi ko kayo magiging marahas. Nagiging marahas na kayo nakikita nyo may dalawang anak na umiiyak din sa labas ng kulungan. Naghihinagpisan sila kukuha ng pagkain yan. Umaasa sa magulang pagkatapos yung mga magnanakaw na milyon-milyon ang ninanakaw sa kaban ng gobyerno. Hindi man lang ninyo mabigyan ng pansin. Sige nga. Kaya ho ngayon, trending na ho ito ngayon. Kaya nga ho nagkakapatayan na ho sila ngayon dito sa mga vloggers na ito. Kagaya nung sinasabi, baka ho meron pang kasunod ho yan. Dahil nga ho sa kagipitan na gipit at yung iba naman mapagsamantala rin, nagaling na kay boss yung pera di ba nasa iyo na yung pera binigay na ni boss? Ito lang ibinigay ni boss pang-4 na tao, kung sasali ka pa di pang-5. Kausap ko nga si boss kanina lang naibigay na sa iyo raw
Hindi nga para sa amin lang to, hindi kakasali dito. Yon, yan, umpisa. Umpisa na ho dyan ang unsehan. Diyan na ho nagsisimula ho yung patayan. Okay. Sige. Bigyan ho ninyo ng katwiran ho yan sinasabi ho natin. Maging mag-real talk lang ho tayo sapagkat yung aking mga kababayan ho dyan sa San Fernando, Sibuyan, Romblon ho, nagrarally na naman ngayon. Dahil ho dyan sa dyan sa pagmimina ho dyan na talaga namang ayaw ng mga kababayan ho natin. Diyan ho yung mga Sibuyanon ayaw ho nila talagang ipagalaw ho yung kabundukan yan sapagkat ay magiging malaking pinsala ang magiging mangyayari kapag ho ay natuloy itong pagmimina ho dyan sa lugar ho na yan. Ang sabi ho nitong si Anticler, yung undersecretary, ang presidential officer ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi raw ho po pwede huminahin yung sa mga may watershed. Pero yung mga kailugan ho dyan, bakit to nandyan ho yung mga kabataan mo, dyan ho, yung pamilya Gatchalian, siya ho yung talagang ho di yan At talagang magpipilit Engineer Steve Taul, yung yung engineer ho dyan sa APMC. Tinatawagan kita para ika nga hindi mo sinasagot yung pagkatapos para ka magpagpaliwanag. Para hindi ho tayo patas dito, babanatan ko yung mga pro-mining. At pagkatapos babanatan ko yung anti-mining. Nasa kaya ho natin kinukuha yung both sides ho ninyo sapagkat para ho tayo maging patas. Ito hong Gatchalian family, katulad yung DSW secretary, itong sa Senado, itong si Win Gatchalian. Yung Gatchalian brothers na nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi mo ho makakausap ho yan, malabo. Kaya dito na lang ho sa inyo, mga engineer ho, dyan ho sa Altai Philippines Mining Corporation, dyan ho dyan sa Sibuyan, Romblon ho, attorney. Wala na ho dyan si Attorney Kaskulan. Mabuti pa itong si Attorney Kaskulan, nakakausap ho natin ito pero mukhang wala na rin ho yata dyan sa kumpanyang yan, tagapagtanggol ho ng kalikasan. Itong si Engineer Steve Taule, Ilocano ho ito nakausap ho natin dito hindi na ho yata sapagkat nung mag-cover ho kami ho riyan, hindi ho kami humingi sa kanilang anuman dyan pinakain lang ho kami. Siyempre naman magugutom kami, ba't hindi ba kakain? Hindi ho ba? Pero yung aabutan ka ika nga iyan may mga nakalagay ho na 10000 wala ho sapagkat ang layunin namin may paiparating ho namin yung yung impormasyon sa mga kababayan natin. Napag-anuhan pa nga ako Ako pa napagbintangan na ako ganito. Yung mga marites ho dyan, basta-basta lang mga kung ano-ano lang pumupuskat sa kanilang mga bibig, hindi man lang muna sila nagre-research. Kaya ho, yan ang sinasabi ho natin mga kababayan ko. Okay, may 2 minuto na lamang ho tayo natitira. Huwag na muna tayo babate sa susunod, bukas ho, araw ng Biyernes ho, tayo bababa at magpasalamat na lang ho tayo. Maraming salamat ho sa mga kababayan ho natin dyan sa Palawan ho at maging sa buong universe. Bukas ho muli, Biyernes ho. At tabayan ho ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines ho. At dito lamang po makakasama ho ninyo ako si Don Robert Ramiro at sa ngalan ho ng mga magigiting ho nating nakasama sa palatuntunang ito sina Tech Aaron, sina Tech Leo, ang ating program director Jeff Balahunda, ang ating news director Rose Dingding, ang general ating station manager Ronnie Dave Abiliat, ang general manager, walang iba kundi si Naomi Cascara. Okay, maraming salamat at hanggang bukas na muli. Don Robert Ramiro.